Here's another mini vlog. At dahil tanghali na dyan, past 10 na ako nagising dahil sa nakaraang puyat nung nakaraang gabi, hindi na ako nakapag-ready or nakapagluto ng magiging lunch namin kasi ngayong araw darating ang aking pamangkin at ang aking mother-in-law. So kasama na si mother-in-law ngayon, second time na magbabakasyon si pamangkin kasi last time umuwi siya kasi meron silang okasyon sa kanyang father side. So, ayan na sila. Hinintay ko na silang dumating before ako umuwi para sabay-sabay na kami at isahang sakay na lang sa tricycle. Hindi na kami lahat maglakad sa initan pa uwi ng bahay. So, dumating na nga sila dyan. And then, nagsakay na kami ng tricycle pa uwi ng bahay. Hindi ko kasi in-expect na maaga pa silang magbabiyahe. Kaya, ayun, hindi ako nakapag-prepare. So, bumili na lang ako ng roasted chicken dyan para yun na lang yung aming maging lunch. So, ayan, dumating na kami sa bahay. At syempre, hinatid ulit sila ni ate. Ayan. Kasi nung nakaraan sinundo si pamangkin ng kanyang tatay kasi nga meron silang okasyon. So, hindi ko na na-vlog yun. Ilang araw din yun. 5 days din yatang wala sa bahay si pamangkin. So, ayan, binigay na nila yung pasalubong sa akin. Galing yan sa isa kong bayaw dahil nagbakasyon or nagpunta sila sa iba't ibang lugar. Pa-norte ka dyan at pa-south pa dyan. Ayan, nag-ikot sila. So, ayan yung mga pasalubong nila sa akin. Yummy! Salamat sa pasalubong. And then, kakain na kami dyan kasi meron pa kaming appointment. May appointment pa ako kay Mother Dear dyan. So, may lakad pa kami. So, before yon kumain muna kami kasi lunch time na dyan. Almost magwa 1 o'clock na rin dyan. And then sabi ko kay Habi, kakain muna kami bago niya ako sunduin. And then, ayun nga, pagkatapos si mother-in-law na lang daw ang maghuhugas ng plato. Ayan, habang nagre-ready ako ng pagkain ng aking mga pets sa labas. So, ayun nga, sinundo na ako ni Habi at inayos na rin niya yung ipapalaundry niyang damit niya. So, ayan, nagpapalaundry kami kaya hindi na ako naglalaba. Isasabay na niya yan sa aming biyahe. So, syempre, kasama ang aking pamangkin sa aking lakad. Hindi pwedeng mawala yan. Lagi yan nakabuntot sa akin. So, ayan, nasa parking na kami at sasakay na kami para makaalis na kami kasi andyan si mother din naghihintay sa parking. So, para diretso na kami sa aming destination. So, lakad nga yan ni mother. Di ba nung nakaraan nga na ospital siya. So, baka cause nun is kailangan na niya magpagawa ng bagong salamin. So, ayan, sasamahan ko siya magpagawa ng bagong niyang salamin. And so, nagpaiwan na lang ang aking mother-in-law at si ate sa bahay para makapagpahinga dahil nga nagbiyahe rin sila kanina papunta dito sa amin. So, kami na lang ni pamangkin ang sumama kay Mother Dear. So, ihatid lang kami ni Habi and then ipipick up na lang ulit kami after namin sa aming naging lakad. So, ayan na, nandyan na kami sa pwesto sa Old Market. Diyan kami nagpapagawa ng salamin ni Mother Dear. At dyan din ako nagpagawa last time nung bilinag ko na reading glass. Ayan. Diyan. Marami kayong mapagpipili ang salamin dyan. Iba't ibang klaseng frame. Mamili kayo ng gusto ninyo. So, yan. Suki na kami dyan. Lalong-lalo na si Mother Dear. So, nasira na kasi yung salamin niya last time. And then, matagal na rin siyang hindi nagsusuot ng salamin. So, yun ang naging cause. Ayan. Nagsukat-sukat pa nga ako dyan. Ayan yung nasukat ko. Ang ganda, di ba? Bagay naman. So, feeling ko nalalapit na rin ako magpagawa ng salamin talaga. So, ayan yung napili namin kay Mother Dear. Ayan. Bagay naman sa kanya. Ang cute, di ba? Anong say nyo? So, ayan, after no, naglakad-lakad na kami. Ayan, napabili nga siya ng medyas dyan. Gagamitin niya sa pagtitinda. So, after nun, sinamahan ko na rin siya magpakulay ng hair. Ayan, kasi baka one of these days may lakad kami. So, marami na rin kasing puting hair na tumubo sa kanya. Kailangan na niyang i-retouch yung kanyang color. So, sinamahin na namin siya. After nun is, iniwan namin siya sa parlor. And then, bibili kami ng gamot niya. Hindi kasi siya nakapagdala ng isa, kailangan na niyang uminom. So, nagpunta kami ng Watson. Naalala ko, deodorant ni Habi, wala pala. So, bumili na rin ako doon. And then, wala sa Watson nung binibili namin gamot. And naghanap pa kami ng ibang drugstore para makabili ng gamot. And then, nagbalik na kami dyan dahil nakabili na kami para makainom na agad si Mother din ng kanyang med. So, ayan. Umiinom na siya ng med pagdating namin dyan. Siya na yung inaayusan. Ayan. Dyan, yan yung laging humahawak ng kanyang hair, wala nang iba. O, diba? Ang ganda ng kinalabasan. Mukhang bata ulit ang aking Mother Dear. Super ganda niyan, promise. O, diba? And then, dumating na si Habi, nagpasundo na kami kasi lilipat kami ng SM. So, sa downtown SM, meron na, ayaw na dyan. Gusto na sa SM Pampanga. So, lumipat kami dyan para dyan bumili ng damit para kay daddy. Bibilhan daw niya kasi nga, one of these days nga, baka matuloy yung amin lakad. So, kailangan yung white
polo shirt for daddy. So, syempre, kami ulit tatlo ang magmomalling. Si Pamangkin, ako at si Mother Dear. So, ayan, naglakad na kami. Before that, dumiretso na ako dyan para magbayad ng bills. Ayan, baka maputulan kami ng water kasi hindi pa nababayaran yung aming tubig. Naiwanan siya since hindi siya available sa bills payment sa labas. So, after namin dyan, nag-ikot-ikot na kami. Ayan. So, syempre, ano muna tayo, outfit check muna kami. Kung ako lang dati, ngayon kasama ko si Pamangkin dyan sa favorite spot ko. So, nagdiretso kami ng department store. Naghanap na kami ng agad ng polo shirt. So, white yung kailangan naming polo shirt kasi wala pa si daddy na white. So, puro colored kasi yung available niya. Kailangan namin white. So, nakakita naman kami, ayan. And then, nagpahanap kami ng size. So, nagpatulong na kami kay Pamangkin maghanap ng big size. Ayan, so nakakita rin kami at ayan na nga, yan na yung bibilhin namin. 'Di ba ang cute naman, man naman yung dating. So syempre habang nagbabayad kami ni Pamangkin sa counter, ayun na naman si Mother D, palapit naman na naman siya dun sa mga jewelry section. As usual, titingin-tingin na naman siya diyan. Sige. Tapos na kami ni Pamangkin magbayad and then nilapitan na nga namin siya. Ayan, nagtingin-tingin na rin kami. And then dahil paggabi na dyan, so yan, dumiretso na kami sa favorite, Jollibee. Siyempre, andyan si Pamangkin. So, kumain na rin kami dyan kasi nga 6 o'clock na dyan. And then, ayan, nainip si Mother di pagtas namin kumain, nag-reorder ako para sa takeout para kay Habi at sa mother-in-law ko and then sa sister-in-law ko. So, ayan, pinakain na namin si Habi sa sasakyan kasi gutom na yan. Nandyan lang yun sa parking, gihintay sa amin. So, para pag uwi, madalas kasi pag may lakad kami ni Mother Dilar lang kung kaming dalawa lang, hindi na talaga sumasama si Habi sa loob. So, hinihintay na lang niya kami sa parking. Alam niyo naman yung lakad ng mga babae. Halos kami na ni Mother Dilar yung magsara ng mall kapag nagpunta kami dyan ng hapon na, promise. Siyempre, lakad-lakad talaga. So, pauwi na kami dyan. And then, ayan, dala-dala namin yung takeout namin para kay mother-in-law. Ayan. Dahil naghihintay si Habi at si Mother dyan sa parking area, tinake out na lang ni ate yung tinake out namin na food. So, dadalhin na lang niya kasi ida-drop off na lang siya ni Habi at ni Mother sa terminal ng jeep kung saan siya sasakay kasi at the end of the point naghihintay sa kanya si kuya, ang aking bayaw. So, doon na lang sila magkikita. And then, ayan, kumakain na nga si mother-in-law dyan. And then, pinapakain na rin ni Pamangkin ng aking mga poor baby dahil gutom na sila sa mga oras na yan. Ayan, di na mapakali si Baby George dyan, promise. Gutom na ang bebe boy. Ayan siya. So, siya prepare ng kanilang pagkain kapag nandito si Pamangkin. Ayan, ang aking bebo Dylan, hindi na rin mapakali, gutom na rin yan. So, ayan, napakain na nila ang aking bebe. Ang cute nila, no? So, ayun, dahil kumain na sila, ayan, na-recharge na si Baby George dyan, promise. Super recharge at super gulo na naman niya dyan. Takbo-takbo na naman yan at akyat-akyat sa mga lamesa. Hindi mo na naman malaman kung anong naiisipan niyang gawin at laruin. Super hyper, ayan na siya. So, ayun nga yung mga naging kaganapan namin dyan. For today, super busy, super haba ng araw. Bagamat natapos din. Andyan, naglalambingan pa kayong dalawa dyan. Tingnan nyo naman. Salamat sa panonood. See you sa next vlog. Bye!